The death of At Omar and At Engineer, as well as the surrender of At Katab, brought the DIMG leadership in disarray. They are now in a leadership vacuum. Nalalapit na ang tuluyang pagbagsak ng local terrorist group na Dawla Islamiyah Maute Group. Ito ang kinahaharap na kapalaran ng grupo kasunod ng pagkakapatay sa mga matataas na lider nito na pangunahing utak sa Mindanao State University o MSU bombing nitong Disyembre. Namatay din sa operasyon si Saumay Saiden, Elias Omar at nagdetonate ng IED sa MSU at Abdul Hadi o Hadi Imam ang IED expert ng grupo na nag-assemble ng bomba. Dahil sa sunod-sunod na operasyon ng mga otoridad at pagtugi sa mga terorista na nasa likod ng MSU bombing, 12 ang napatay, 3 ang sumuko at 3 rin ang naaresto. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bunsod nito, hindi malayong bibigay na ang organisasyon anumang oras. So foremost, when we did the 25 to 26 engagements, we were able to neutralize 9 of them. And out of those 9, 3 doon yung pinaka-involved sa MSU bombing. And then, there were 2 who were wounded, and it turned out that fatal yung wound nung isa, which is yun nga, who was identified later on as At Engineer. And he was also identified by the intelligence gathering and also corroborated by the statement of one of the surrenderees that he succumbed to his wounds. Patuloy pa ring nagsasagawa ng pursuit operation laban sa natitirang mga miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Group. Bagamat maliit na ang posibilidad na muling makapag-regroup ang nasabing grupo ng mga terorista, hindi iniaalis ng AFP ang posibilidad na pagganti nito, kaya pinaghahandaan na rin ito ng sandataang lakas. Sa lahat naman, sir, for every operation, of course, we always look at all the angles in any operation. This will always be a possibility, and we will be rest assured that the AFP will be well prepared for any possibility at all. Target ng Armed Forces of the Philippines na tuluyang malansag ang Dawla Islamiyah Maute Group. Binabantayan na ng militar ang lahat ng exit point na posibleng lusutan ng natitirang mga terorista. Sa ngayon, normal ang sitwasyon sa Marawi, walang naitatalang paglikas sa mga mamamayan at wala ring nadamay sa mga sibilyan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.